marami mang nililibang ang color game, ang punot dulo ay talagang illegal po yan. Kaya excuse me po mga manlalaro, pwede na kayong tumakbo. Timbuga na! Sa impormasyon na aming natanggap, may pumepeste raw na pasugalan sa San Pedro, Laguna. At ang ganitong sumbong dapat may katumbas na aksyon. Kasama ang National Bureau of Investigation o NBI, umariba ang grupo sa lugar para sumpuin ang pesteng color game. Hilong-talilong ang mga tumataya at mga bangkero. Agad nagpulasan. Walang mapagtaguan. Wala silang luso. Nalambat sila ng mga agent ng NBI. Na-corner din ang itinuturong tagapamahala ng nasabing pasugalan na kinilalang si Dominador Fernandez. Ang mga nahuling mananaya, bangkero at mga tagapamahala ng pasugalan dinala sa tanggapan ng NBI Batangas. Sa opisina ng NBI, inusisa namin si Dominador, ang tinuturong promotor ng illegal na color game sa San Pedro, Laguna. Nagbabantay lang ako. Bantay bilang? Anong klaseng bantay? Yung empleyado, ano ron? Tauhan mo kayo ng sugal na yan. Anong klaseng kayo? Anong position nyo? Ako tagabantay nung Ang mga nahuling mananaya, kanya-kanya namang palusot. Naglalakad ako dahil pauwi na nga ako. Bumili lang ako sigarilyo. Bibila ako ng Nebula, napadaan ako doon, nung papunta na ako na pagtingin ko sarado nga yung bibili nga ako ng nebulizer eh. Samantala, hindi uubra sa lusutan ang mga mobile patrol na rumoronda sa pwesto ng pasugalan. Sa tanggapan ng Municipal Administrator ng San Pedro, Laguna, ipinanood namin ang video na aming napunan. Present din sa loob ang hepe ng pulisya ng San Pedro, Laguna. Ipinatawag ng hepe ang mga pulis na naka-duty ng gabing nakuha ang video. Humarap sa amin ang mga pulis na sakay ng mobile patrol car na may body number 001 at 002. Nung March 2 ba ng gabi, duty kayo? Duty ka? Nasa wala lang. Anong duty mo? Anong dala mong sakyan? 001. 001. Bakit na nakita na video ng DNC investigador na umikot dito sa may pasugalan, sa may malapit sa town center? Pero po sir, hindi naman po kami umikot talaga doon. Kung walang sa amin, walang... Nakita ko sa video eh. Kasi po sir, yung mga kaibigan namin doon, si Ansir, hindi sa amin sila ng respondent. Kung kaya kami lang sir. Bakit nandun kayo? Hindi naman yung nire yun. Alam naman sir, ang mga yan, hindi alam mo yung ano natin, yung mga jurisdiction natin, sinasabi may kanya tayong jurisdiction, hindi naman sir, alam na mga yan sir eh. So, at saka, mga dating kaibigan talaga namin yan sir. Ano po yung sasakyan? Sir, bali po yung... 002 kay Glesa eh. Sir, bali po that time sir, kami na po yung kapalitan ni P.O. Carmen po sa checkpoint. So, siyempre po, mobile po. Ngayon, may umapit po na concerned citizen po sa amin dun sa checkpoint po at sinabi po na meron pong commotion dun po sa area po. So, pinuntahan ko po agad. Then, nung may nakita po kung maraming tao po, pumasok po ako. Pagpasok ko po doon, nakita ko na po yung mobile, si 001 P.O. Carmen po, dumiretso na po ako. Hindi na po ako uminto dahil nakita ko na po nandun na po si P.O. Carmen. Saan ka dumiretso? Lumabas na po, may exit na po. Kasi po, bali pasalubong po yun, sir. Naku mga sir, wag na kayo mag-deny, pistado na po kayo. Samantala, hindi namin nakaharap ang pulis sakay ng mobile patrol na may numero 131. Kasi manabat, may firing, smart city, smart. Samantala, hinarap kami ng commander ng presinto kung saan nagaganap ang illegal na color game. Peryahan, allegedly peryahan din sa tapat niyo. Kailan simula yun? Actually, sabi, nung magkasuma ko specific commander, nandun na yan, sir. Kaya lang, parang may pagod at ang gabi sa munisipyo na naglagay ko ng peryahan. Pero hindi pwede nangyari. Nagkaroon ng... Sir, pinahinto namin yan, sir. Nahinto yan. Kailan? Hindi ko lang sa matanda at saka kung ilan linggo rin napahinto yan. Kaya pinabalik ko din, sir. Sa panggigisa sa kanya ng hepe, tila naubusan na ng paliwanag ang pulis. Namanggit niya, pinabalik. Sino pong nagpabalik?
pagod nila ako sa susunod pabalik. Naku sir, buti pa ang mga sibilyan alam ang kababalagan na pasugalan sa inyong lugar. Matagal na po yung color game dyan. Siguro mga last year pa. Tapos naghihintay na lang din kaming matanggal yan. Kasi parang nakaka-permission na rin dito sa town center. Marami pong tumataya dyan. Gabi-gabi na po yun. Imposible naman na hindi nila malaman kasi malapit naman siya dyan sa sa istasyon ng polis. Nakita natin yun na umikot. So hindi natin pwedeng isabihin na walang umikot eh. Whether na official yung functions nila doon na pumunta or hindi, ay ating alamin. Through investigation. Ating pong investigahan, pero ang ating unang gawin po ay ating imbestigahan yung ating PCP commander ng North PCP at kung may pagkukulang ay ating ipa-relieve. Lalo na yung na-involved ng mga tao. Sasampahan natin sila ng kasong administratibo, no? At kung sila'y mapapatunayan nagkamali, nagkasala, siguro sila'y sususpindihin natin at kung kinakailangan sila'y matanggal sa tungkulin, ay gagawin natin yun. Samantala, nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Presidential Decree 1602 o ang illegal gambling law si Dominador Fernandez. Meron tayong bagong batas doon, ano? Amending Republic Act 1602. Meron tayong batas na Republic Act 9287. Increasing the penalty kasi dati yung 1602 mababa ang penalty. So that is violation of 9287, Republic Act 9287. Ang bettors ay may kaparusahan na 60 days to 90 days imprisonment. Yung mga bettors, yung mga tumataya. Yung mga nagme-maintain naman and employees of the illegal numbers game ay mapaparusahan ng 6 years and 1 day up to 8 years imprisonment. Nakasisilaw man ang perang maaaring makuha sa sugal kung sa mata ng batas di kapasa-pasa. Lagi nating tandaan, ano mang kinang nadulot nitong halaga, may katumbas pa ring parusa. Susunod, barangay sa Pampanga, sobra-sobra ang kapitan. Barangay Captain Sanilao, pwede ka nang tumayo dyan at hindi na ikaw ang barangay captain sila. Tatayo ko. Without thinking. Ako po yung papalit sa pwesto bilang barangay captain ng Pulong Maragol.